Basahin po natin ating teksto sa umagang ito sa Lucas 11, verses 37 to 44. Okay, Luke 11, verses 37 to 44. Church, hear the word of God. While Jesus was speaking, a Pharisee asked him to dine with him. So he went in and reclined at table. The Pharisee was astonished to see that he did not first wash before dinner. And the Lord said to him, "Now you, Pharisees, cleanse the outside of the cup and of the dish, but inside you are full of greed and wickedness. You fools! Did not he who made the outside make the inside also? But give as alms those things that are within, and behold, everything is clean for you. But woe to you, Pharisees, for you tithe mint and rue and every herb, and neglect justice and the love of God. These you ought to have done without neglecting the others. Woe to you, Pharisees, for you love the best seat in the synagogues and greetings in the marketplaces. Woe to you, for you are like unmarked graves, and people walk over them without knowing it." Church, this is the word of the Lord. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Isa pong iskandalo ang nagsurpresa sa bansang Estados Unidos nung Agosto 17, 1998. Nung aminin ni Presidente Bill Clinton ang kanyang illegal na relasyon kay Monica Lewinsky. So, I don't know kung yung mga millennials natin alam po itong nangyaring ito. Although, ako po, alam ko po yun. Ang nangyari po, in August, inamin po ni Bill Clinton yung illegal na relasyon niya sa 22 years old na babaeng si Monica Lewinsky that time, at si Bill Clinton ay 49 years old. Na ang kanilang illegal na relasyon ay tumagal ng 18 months. Pero the beginning of that year, January, dininay po niya yun. Until nagkaroon ng series of investigation, umabot ng July, at nung August, kanya pong inamin. Nadismaya din ang marami nang mapatunayan ang mga kontrobersiyang pang-aabuso sa maraming babae ni Ravi Zacharias. Mr. Cloyd, you know Ravi Zacharias. Sa huling mga yugto ng kanyang buhay, nakilalang magaling na apologist. Yung mga apologist po, apologia is like defense. So, may mga apologist na sila po ay magaling makipagdebate patungkol sa Christianity. Kalaban nila mostly mga atheists o ibang mga relihiyon. Si Ravi Zacharias ay nagkasakit hanggang siya ay mamatay. Pero sa investigasyon, pinahintulutang imbestigahan siya kasi mga accusations, while he is, yun nga, malapit na po siyang humantong sa kamatayan, pero binigyang authority ng ministry ni Ravi Zacharias na i-investigate. With all the legal way of investigating it, lumabas po ang katotohanan. He has those illegal relationships also. A president who is ought to represent the country with all integrity, and after all, living that kind of life. An apologist who is like a minister of God, along the way, hanggang sa kanyang kamatayan, ang nakakalungkot nga po, walang chance si Ravi para maisapubliko ang paghingi niya rin ng kapatawaran. Hanggang sila ay mamatay lamang. This
probably may irritate us. But the truth is, kahit hindi po ito maisa publiko, darating at darating po ang itinakdang panahon para harapin ng mga taong ito ang kanilang mga nagawa sa Diyos. Pero kahit po sa punto ng ating teksto, gusto pong harapin na ito mismo ni Jesus sa mga taong mga tinatawag na ipokrito. Kung tayo bilang mga ordinaryong tao ay tila nalinlang sa pagiging ipokrito ng mga taong ito, paano pa kaya ito sa Diyos? Tayo nga po parang nadaya, we are betrayed, we felt betrayed by these people. Can you imagine a pastor of your church along the way are not really, he's living a double life. Iba yung buhay niya sa pulpito, iba yung buhay niya na hindi niyo nakikita pagdating sa bahay, at yung sarili niyang buhay na hindi rin alam probably ng kanyang pamilya. These are really, kumbaga, hindi magandang larawan na realidad. Paano rin kung ito po sa atin ay hindi kaaya-aya, paano pa ito sa Diyos? Now, that's what we will learn. That's what we will see. That the Lord of Lords in the story is confronting these people right in their face. At hindi nga po ito pinalampas ni Jesus. He never backs down. Ang pinamagatan natin, ang sermong ito base sa ating teksto na Jesus against hypocrites. Jesus against hypocrites. Sa akin din pong pagbabasa, yung Bible reading, umabot na po ako sa Luke and na-appreciate ko yung nadaanan na nating mga text. Probably you may do that also. Kasi parang habang binabasa niyo po, may alam na kayo doon sa nangyayari. And I went past na po dito sa ating teksto. And along the way, malaki pala yung stretch ng topic ni Luke patungkol sa mga hypocrites. Paulit-ulit na may mga nirebuke si Jesus patungkol sa mga hypocrites. Which tells us na that is a serious issue. That is something na hindi kailangan palampasin. And Jesus bluntly is rebuking such people. Not hypocrisy, but the hypocrites themselves. I don't want to sound like Jesus muna. Pero that's probably the tone of Jesus sa kanya pong pag-address sa mga taong ito. Ang ating sermon ay may sentrong mensahe na Jesus is against such people who seek to be numbered among those who are spiritual in their religious acts, but live a life devoid of godliness and purity. Excuse me. Again, Jesus is against such people who seek to be numbered among those who are spiritual in their religious acts, but live a life devoid of godliness and purity. Sa Tagalog, ito po. Si Jesus ay laban sa gayong mga tao na naghahangad na mapabilang sa mga espiritual sa kanilang mga gawaing pangrelihiyon, ngunit namumuhay ng walang kabanalan at kalinisan. That's the whole picture of these people. Meaning, they try to show to the people that they are spiritual. Meron nga pong sinabi dito, they want to sit sa mga best seats ng synagogues. They want to be greeted well in the streets, demanding it even. And they are like seeking for applause to show again how holy they are. Pero in reality, they are full of corruption inside. And in their corruption, they're causing people to be stumbled.
people also to be destroyed. Makikita po natin lahat ng ito sa ating teksto. So ginawa po natin dito, hinati natin sa 3 parte kasi may mga almost mixed up na mga katangian. Pero if we will divide the text, hinati natin sa 3 parte ang mga katangiang taglay ng ganitong mga tao. Right? So the characteristics. So masasabi po natin in verses 37 to 42, they have these characteristics wherein they are all about externalities and trivialities. So una, external, ibig sabihin yung panlabas. They are all about externalities at trivialities. Trivialities or triviality means lack of seriousness or importance or insignificance. Lumalabas po, ang mga Pariseo ay binibigyang importansya ang mga bagay na hindi naman ganun kaimportante. Ang pinaka-importante, sinabi dito, justice and love of God. Nineneglect daw nila yon at binibigyang importansya yung dapat naglinis ka muna ng kamay. Ay, dapat hindi mo muna ginawa yan. They're being legalist in that case. Yung mga bagay na hindi naman ganun ka-importante, mas binibigyan nilang pansin. Pero yung pinaka-importante, they are neglecting it. For example, their inward purity. Hindi nila inaayos yung sarili nilang pamumuhay talaga. Pero pagdating sa pagsasagawa ng mga ritual, they're so, parang gusto nila, sabi nga dito, yung mint mismo ang in-offer, yung type of herb, yung rue, ang tinatithe nila. They're so precise in their offerings, pero hindi sila precise in their hearts. So that is triviality, lack of seriousness or importance on certain things. Pangalawa po, in verse 43, they're all about self-importance and attention. Pride can be also the word. They're about themselves, so self-importance and attention. At panghuli, they have corruption. These people have corruption in themselves. At sila po ay nagko-conceal, which means nagtatago po sila ng mga corruption na ito. Hindi nila pinakikita. Which is exactly the word, which is exactly yung word na hypocrite ay nag-fit sa kanila. Sa Griego, I think hypocrite is like a person, like an artist na nagmamask, na iba-iba yung mukha niya, o yung mask niya pala. Pero hindi yun yung totoong pagkatao niya. Nagtatago lang siya. These are hypocrites. Kaya yung concealment ay very fitting for the word hypocrite. Ayan po. So, mag-umpisa tayo sa una. So, verses 37 to 42, which is about externalities and trivialities. Isang enkwentro muli ni Jesus laban sa kanyang mga kritiko, ang sumunod sa salaysay ni Lucas. Mapapansin po natin na may mga nag-question na nga po kay Jesus patungkol sa kapangyarihan na kanya pong pinapamalas, nagda-doubt. These are the critics of Jesus. Pagdating po dito sa verses 37, actually hanggang po sa dulo, these are the Pharisees and the lawyers. Pero sa atin pong pag-aaral, hinati po natin patungkol lamang po doon sa pagbigay ng so-called curse ni Jesus sa mga Pharisees. Kasi kay Lucas, pagdating sa 45, mapapansin po natin, ang ina-address naman ni Jesus yung mga lawyers or the scribes. Magkaiba po yung Pharisees and the scribes. So sa atin pong pag-aaral ngayon, doon po tayo sa mga in-address niyang mga Pharisees. Pero ang punto po natin dito sa teksto natin,
hinarap ni Jesus yung pinakakritiko niya. Yung mga talagang tumitira sa kanya. Hinarap po niya. At yun nga po ang nangyari. So, dito po sa verses 37 to 38, makikita po natin yung konteksto na nangyari. Paano po nakaharap ni Jesus ang mga Pariseo. So verses 37 to 38, sabi sa salaysay, while Jesus was speaking, a Pharisee asked him to dine with him, so he went in and reclined at table. The Pharisee was astonished to see that he did not first wash before dinner. Sa pangalawang pagkakataon po sa salaysay, sa buong ebanghelyo ni Lucas, makikita po natin actually sa chapter 7 verses 36. Kung titingnan po natin iyon, ito po ay pangyayari na kung saan si Jesus po ay inimbitihan din po. Sabi sa 36, one of the Pharisees asked him to eat with him. And then dun po nagtungo yung babae na makasalanan. Ngayon, sa pangalawang pagkakataon, naimbitahan po muli si Jesus ng isang Pariseo. At kung maaalala po natin, nadaanan nga po natin yon, ang explanation po dito ay, sa kanilang komunidad, sila po ay nagbibigay ng parangal sa mga guro or rabbi. Sa mga kinikilalang rabbi, may mga certain people na para sila ibigyang parangal, iniimbitahan silang magtungo sa bahay nila at kumain kasama nila. Ito nga po yung nangyari. So it's like tawag dito, their culture, yung practice po nila. Binibigyan po nilang importansya yung mga rabbi, especially visiting rabbis. Ngunit, sa isang kilos ni Jesus ang nagdulot sa kanila ng pagkabahala. Okay, they were astonished, sabi. Dahil hindi daw po hinugasan ni Jesus muna yung kanyang kamay bago kumain. Okay? Ang mga Pariseo ay partikular sa pagsasagawa ng mga ritual na bagay sa kautusan. So, ibig pong sabihin, they are really meticulous sa ritual purity, especially yung ritual purity. Ayaw nila na basta mabahiran ng hindi lang po yung dirt talaga. Kasi po, pag humawak po sila sa itinuturing na hindi banal, halimbawa, humawak ako ng mikropono ni Pastor Cloyd, ay hindi banal si Pastor Cloyd, hindi ko muna hawakan yan. So they're keeping themselves away from those unclean objects. So ito po ang pagiging metikuloso ng mga Pariseo sa kagustuhang mapanatili ang kanilang kabanalan. Sila ay masyadong maingat na ayaw nilang mabahiran ng karumihan ang kanilang mga sarili. Kaya nga po, kinakailangan pong maghugas sila ng kamay dahil po they are somehow thinking na kung tayo po ay galing sa labas, maaaring mga tao tayong nakasalamuha, especially Gentile people. And the Gentile, yung mga hindi Hudyo, ay itinuturing po silang hindi kabilang sa pamilya ng Diyos. At ang sino mang hindi kabilang sa pamilya ng Diyos ay tinuturing na unclean. At kung ikaw ay nakasilamuha, kaya nga po si Pedro, nung siya ay nagtungo, I think, sa Antioch, I hope I'm correct, kumakain siya kasama yung mga hentil. Biglang pumasok yung mga company of Jewish people at si Pedro ay biglang umalis at nirebuke ni Paul. Your conduct is not aligned with the gospel. How can you draw these Gentiles to the Church of Jesus Christ by that kind of behavior? So, ibig po sabihin, ang mga Hudyo, lalong-lalo na ang mga Pariseo, ay nagtatrato na kailangan mong malinis yung kamay mo para yung kakainin mo ay
Pag kinain mo yon, ay hindi magdudulot ng karumihan inside. Again, spiritual aspect po yung pinag-uusapan. Ito ang pinag-ugatan ng komprontasyon ni Jesus sa tunay na kalagayan ng mga ito. Ito yung parang hindi maatim ni Jesus, na you're so into these things, but you do not see how dirty or unclean you are inside. So, tugon ni Jesus sa Pariseo, kasi yung isang Pariseo nga daw po itong nag-rebuke sa kanya or nasurpresa, tugon ni Jesus sa Pariseo sa verse 39 to 41, "And the Lord said to him, Now you Pharisees," now he addressed all the Pharisees here, "You Pharisees cleanse the outside of the cup and of the dish, but inside you're full of greed and wickedness. So, you fools, did not he who made the outside make the inside also? But give as alms those things that are within, and behold, everything is clean for you." Tinutukoy dito ni Jesus, ito po yung kanilang paniniwala na sapat na ang paglilinis sa labas ng tasa at hindi na kinakailangang linisin pa ang loob nito. Itong mga Pariseo, ang paniniwala po nila, we're talking about yung pagsasanctify ng mga objects. For example, yung cup. For them, enough na daw po yung outside ng cup ay malinis in ritual at hindi na kailangang linisin yung loob. Yun po ang paniniwala ng mga Pariseo. Pero merong mga grupo ng mga Pariseo, actually mga Hudyo, sa katuruan ni Hillel, si Hillel po ay parang parang founder so-called ng Judaism. Sinasabi naman ni Hillel na kailangang linisin din yung loob. Si Jesus po ay lumalabas na yun po ang kanyang sinasang-ayunan. Okay? Na kailangang linisin din yung loob. Pero malinaw po na tinutukoy dito ni Jesus ang implikasyon nito sa kanilang mga sarili. Kasi sinasabi po na, but inside you, di ba yung cup, ang pinag-uusapan later on, inside you are full of greed and wickedness. Ang ina-address na po, ang implikasyon po nito ay yung talagang sila ay madudumi. Pero maganda po yung pagkakasabi po ni Jesus dito na, but give as alms those things that are within, and behold, everything is clean for you. Yung alms po ay parang, sa Tagalog, ay parang nagbigay ka ng bagay sa mga nanghihingi sa'yo. Yung mga pulubi. Limos. Ayan, limos. So, sabi po dito, pero kung ang ibibigay nyo ay ay talagang nanggagaling sa iyong puso, ito daw po ang magdadala sa kanila para maging malinis. Forgive me if I did not articulated it well, pero ang ganda ng pagkaka-explain po dito ni Justo Gonzales na kung kayo ay gumagawa ng mga bagay pero hindi nanggagaling sa kaibuturan ng inyong puso, not sincerely, so you are indeed, kumbaga parang even outside you are dirty. Pero kung kayo ay magbibigay sa mga taong nangangailangan mula sa sinseridad ng inyong puso, ito ang magdudulot ng paglilinis sa looban nyo. Yun po yung inclusion ng sinabi ni Jesus dito. Kaya sa puntong ito, direktang ipinahayag ni Jesus ang kanyang pagkadismaya sa mga Pariseo. Nagbigay na po siya ng series of woes na tinatawag. So, inuna po niya dito, at least kay Lucas, kasi kila Matthew, I think, and Mark, iisa pong mga Pariseo ito, pero biglang may break si Lucas dito. So, una, in verse 42, sabi po dito, "But woe to you, Pharisees, for you tithe mint and rue and every herb,
and neglect justice and the love of God. These you ought to have done without neglecting the others. Lumalabas po dito na ang mga Pariseo nga po ay mas binibigyang pansin ang pagsasagawa ng mga nakasaad sa kautusan. Na kahit nga po yung pag-iika po nila, yung pag-tithe. According to the law, you have to tithe certain type of herbs. So sa kanila, kailangan ganitong klaseng herb ang i-offer natin. Ganitong klaseng mint ang i-offer natin. They are so precise in what they are offering, but they neglect justice and the love of God among other people. They do not care about other people. Sabi, this you ought to have done without neglecting the others. Sa makatuwid, kinamumuhian ng Diyos ang mga taong nagpapakitang gilas ng kanilang kabanalan sa kanilang mga relihiyosong ginagawa at pinahahalagahan ang mga ito kaysa sa kalinisan ng kanilang sarili sa Diyos at ang kabutihan ng kanilang kapwa. Simply put, these people are so much into religiosity to the neglect of their true service to people and to God. Especially kung sila ba ay kaaya-aya sa Diyos. Kaya pong katanungan natin dito, ano ang mas pinahahalagahan mo? Ang panlabas mong anyo o ang panloob mong pagkatao? Are you also that kind of people who tries to show off how good you are in the things that you do for God? You're into those things, pero you are not working out yung mga bagay na kailangang ayusin muna sa sarili mo. These are the Pharisees, which these Pharisees represents such people also, who are so much into the ministry, let's say, who are so much into the work of God, to show off somehow, parang dun sila nagtatago. Mamaya pa yung concealment eh. Pero ginagamit nila yon para hindi makita yung anumang bagay sa kanila. Nasasabi ko rin po ito minsan sa mga hinahawakan kong youth dati. Probably we are so good in serving in the ministry to hide the real condition of your heart. Kasi madaling makita ng tao yung ginagawa mo and as if you're good. Pero may nangyayari pala sa'yo. So we do not want to entertain such people na magpatuloy sa ministry, pero in reality, hindi maayos sa sarili nila. That calls for certain action. So pangalawa po, kanina, externalities and trivialities. Pangalawa po, self-importance and attention. So that's the first woe. Now in verse 43, sumunod na woe, kumbaga, na sinabi ni Jesus, in verse 43, "Woe to you, Pharisees, for you love the best seat in the synagogues and greetings in the marketplaces." Ang saysay nito ay kaugnay pa rin ng pagkamakasarili ng mga Pariseo. Kasi po, even in the act, let's say, nung una pong sinabi na gusto nilang makitaan sila ng mabuting gawa, patungkol pa rin po yun sa sarili nila. Yun po ang gusto kong sabihin dito. Pero pag dito po, magkakonect nga po ito, dito sa sinabi sa verse 43, mas tinukoy naman ang pagkahumaling nila sa kanilang sarili. Mas
binigyang pansin yung about themselves at pagtatanghal sa kanila ng mga tao. Ibig sabihin, they're so much into themselves, yes, the praise of themselves, yeah, and also the exaltation of the people sa kanila. Masyado silang pinupuri or tinatanghal nga po. Sa pagkametikuloso ng mga ito, again, nais nila na umupo sila sa kanilang mga pampublikong lugar, yung mga public places, and more particularly sa synagogue, doon sa mga upuan according to their ranks or antas or grade. So si Rabbi, dito yung tamang upuan niya. Si Rabbi, dito ikaw. Ikaw, doon ka. Kasi ito lang yung natapos mo, for example. Ito lang yung certain papers na nasulat mo in our context. So dito ka. So, pero those people who are seemingly deserving, ilagay mo dun sa upuang iyon. That's what we can imagine. Nais rin nilang batiin sila sa daan ng may respeto. Ako nga po, nung high school, siguro yung iba po sa inyo, CAT, cadet training, di ba? Kami po may option Boy Scout. So, naging Eagle Scout ako. Pinakamataas din na rank ng scouting, Boy Scout yon. At meron po kaming mga na-establish na mga greetings na pag dumaan, nakaharap mo, ikaw ay tinatawag na aspirant, ikaw ay sa next year nag-a-aspire na maging, tawag sa ganito, kalimutan ko yung, hindi Eagle Scout Model Scout. Model Scout. Dadaan ka sa process ng training for a year. Kung ikaw ay aspirant at may dumaan na Model Scout, ikaw ay hihintong ganyan. Tapos gaganyan o kaya gaganon. Tapos pag nakanampas na, good afternoon sir, parang gaganon. So kami naman, sa mga or minsan pag may nag-uusap ng Model Scout, gaganyan sila. Nakakatawa nga, pero yung time na yun na naisip ko, they're really serious sa mga ganung bagay. I can imagine the Pharisees na pag sila ay dumaan sa public places, hey, Rabbi, parang, hello, good afternoon. Ganun po yung gusto nilang pagtrato sa kanila. Kung isipin po natin ito sa atin ngayon, hindi tayo nalalayo sa katotohanan ito. Okay? Tingnan natin yung mga pagkakataon na posibleng ganito rin tayo. Kahit sa panahon natin ngayon, may ilang mga nangunguna sa simbahan na mismong nag-aatas, they are requiring na sila ay bigyan ng mataas na respeto dahil sa pangalang nakakabit sa kanila. Si pastor, ganyan. Si reverend, bishop. I'm sorry for those But si apostle matindi to. Si prophet ang malupit. Because Jesus himself is declaring woe to such people. Na ganito po yung, we're not saying lahat ganito, May mga tao pong ganun. Ang iba naman ay nakapag-aral sa seminaryo, let's say, mataas ang napag-aralan, ay tinitignan ng mababa ang kapwa nilang lingkod na hindi dumaan sa formal na edukasyon. So may mga pastor dumaan sa tamang proseso ng training, seminary, 4 years, 3 years. Yung iba, nagpapastor sa church pero hindi nakapag-aral ng ganito. Some people are discounting di katotoong pastor. Sa aming denomination, kailangan dumaan ka ng ganito. I'm sorry, pero I'm ashamed of this kind of denomination. That can be our denomination also. Pero, hindi tama yung ganong pag-uugali. Ayun po. May mga pagkakataon din nais ng iba na sila ay pansinin lalo na sa kanilang mga ginagawa. To tell you honestly, me myself, I do not share the celebration of some people, celebration that they appreciate their pastors for a certain time. Kasi ang contest ko po doon, dapat lahat i-appreciate. Naintindihan natin na merong ginagawa yung mga
lingkod ng Diyos, pero pare-parehas lang tayong lingkod. But some people are even demanding na kailan sila po ay i-celebrate. Yeah. So, ito pa nga po maari pa pong nakadagdag sa ating panahon ngayon yung impluensya ng social media. Why? Because people are like posting in the social media and paki-like naman ito, o kaya like they're seeking for likes, for comments, and mapansin na how good they are by posting such things. So wag po kayong okay lang mag-post, okay? Pero be careful if you know it is about promoting yourself. So again, hindi po masama. May mga pastor akong kilala na gusto kong maging katulad nila kasi pag sila ang nag-post, wala kang makikitang bahid ng about themselves. They're simply posting, this is my office, pero maayos naman sila. This is my son who became the first in ganito, pero they are able to handle it well. Pero I don't know, sa ibang tao, iba yung dating. That's why I think in my conviction, I will not simply do that. Yun po yung sa akin. Ang mga disipulo ni Jesus ay nagkaroon din ng ganitong kaisipan. Lalo na sa pribilehiyong sila ay mga disipulo mismo ng Mesiyas. Oh, we are disciples of the true Messiah. And some people, two of them, James and John, let's say, Lord, when you get to heaven, place us in the right and in your right and in your left. Can you do that? Sabi ni Jesus, especially in Mark 10:43-45, but it shall not be so among you. But whoever would be great among you must be your servant, and whoever would be first among you must be slave of all. For even the Son of Man came not to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Who do you think you are? Jesus is saying, ako nga naparito para magsilbi. Hindi ako ang pagsilbihan. That's why Jesus is the perfect model, after all. Kung magnanais man tayo na mapansin tayo. Ang ugat ng pagiging ipokrito ay ang pagnanais ng kaluwalhatian sa ating sarili sa halip na sa Diyos. That's the root of hypocrisy. Pag gusto mo laging nakatuon sa yung mga bagay sa sarili mo, imbes na sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang katanungan po natin dito, gaano ka nagnanais na maluwalhati ang Diyos sa kabila ng lahat ng iyong ginagawa sa Kanya? As a pastor, this is really a challenging question. Kaya how I wish na hindi lang po sana ako lagi nasa pulpito, right, Pastor Clyde? Kasi may temptation daw po na as if parang ikaw yung authority lagi. You want to share the pulpit to everyone. Unti-unti, Pastor Clyde. Pero anyway, that's actually, I love that idea. Kasi you tend to think na ikaw yung gumawa nun. You tend to think ikaw yung nagtrabaho dun. So the challenge is, how are you doing it in such a way na ang Diyos ang nakikita? And not yourself. That's something that we need everyone to work out hanggang maging mature tayo sa area na to. Lastly, verse 44, corruption and concealment. Sa huling sinabi ni Jesus, at least sa mga Pharisees in verse 44, tila binigyang pansin uli ang karumihan ng panloob na tao ng mga Pariseo. Tulad po sa una, kasi yung cup outside and then inside, you are like this. Mukhang bumalik po si Lucas, at least, or si Jesus, sa ganun pong imahe. Or yun po talaga yung gustong puntuhin ni Jesus. Sabi po doon, now in verse 44, woe to you, for you are like unmarked graves, and people walk over them without knowing it. Kung ang hindi paghuhugas ng mga kamay
bago kumain ay magdudulot ng korupsyon sa pagkain, na-explain po natin to kanina, mas pinahayag ni Jesus sa mga Pariseo ang mas higit na nagdudulot ng korupsyon. Kasi sinabi po ng mga Pariseo, pag ikaw hindi naghugas ng kamay, let's say, or tayo, yung karumihan ng iyong kamay mapupunta doon sa pagkain, yung uncleanness spiritually, and whatever ang kakainin mo ay magdudulot ng karumihan sa iyo. Ang maganda nga po sa version, I think, ni Matthew or ni Mark, sinasabi, or kay Mark alam ko, hindi yung kinakain mo ang nagdudulot ng dumi sa iyo, kundi ko ano yung nasa loob. Ano ba yung nasa loob? Yung puso mo na marumi, na nagdudulot ng ganitong mga kasalanan. Din po yung kay Mark. So the point here is, mas binigyang punto ni Jesus, hindi yung karumihan ng kamay, na paglilinis na kailangan gawin, yung mismong karumihan ng nasa loob. Tingnan po natin. Ayan po. Sa Leviticus 21 verse 11, isa lang po ito sa mga nakasaad patungkol sa ritual purity. Sabi po dito, "He shall not go into any dead bodies, nor make himself unclean, even for his father or for his mother." Ang ibig sabihin po nito, ang sino mang makahawak sa mga corpse, dead bodies, ikaw din ay magiging unclean. Itatrato kang unclean. For certain days, do not go to the temple. Okay? So, kahit pa sila ay iyong tatay o kaya ina. So, sa mga tuwid, ang mga patay ay tinuturing na unclean. And if you touch it, you become unclean also. Sa pag-aakala ng mga Pariseo na sila ay higit na banal kaysa sa iba, pinapahayag ni Jesus ang katotohanan na sila mismo ay mga bangkay na nasa mga libingang walang tanda na nalalakaran ng mga taong hindi nalalaman. Isipin po natin to. Sa pag-aakala nila na sila ay madudungisan ng karumihan, sila mismo ang mga patay na mga bangkay na nakalibing daw po sa mga libingan na walang mga tawag sa lapida, at hindi nila alam na patay pala, may bangkay pala sa ilalim na inalakaran nila, unmarked graves. So people are unaware na, imagine this, bawal nga po hawakan yung patay, di ba? Sila po, hindi nila inaamin na sila ay mga bangkay, na kung sila ay nasa ilalim, nasa libingan, pag umapak ang mga tao sa libingang yon, what will happen to them? They will become unclean also. They do not care na ang kanilang korupsyon ay makahawa sa korupsyon ng iba. That's why Jesus is pointing out, you need to be clean first, so that other people will not be stumbled. Other people will not sin also. You do not care. Mas gusto niyo pang itago ito. Nagmamalaki silang banal dahil sa kanilang pagsunod sa mga ritual ng kautusan, pero sila mismo ay mga taong nagpapalaganap ng korupsyon sa iba. Ito ay sukdulang pagiging ipokrito. You know the thought of preaching the word? Hey, do this, do this, do this. As if you're so good in obeying it. Oh man, Lord, sana kumidlat talaga dito. We're guilty of, ang hirap. Sabi, not everyone should become teachers because you will be judged with greater strictness. Pero such people are able to maatim nila yung ganong sitwasyon. They're preaching the word, but they're themselves not working out na magpalinis sa Diyos. In that case, people will be stumbled. Dito, nasusubok ang sino mang mga lingkod ng Diyos. Kaya po,
We need to be critical kung sino po talaga ang gagamitin ng Diyos. We cannot sacrifice the maturity, the spiritual life ng mga tao para lang ikaw ay makaupo doon o kaya ay sa pulpito. Gusto mo yung posisyon pero you do not care about such people na yung pinaglilingkuran. May panganib sa pagpapahalaga natin ng husto sa mga gawain dahil nagiging kaparaanan ito para maitago ang tunay na kondisyon ng ating puso. Nasabi ko na po ito kanina. Kaya sabi ko kanina, wala pa tayo sa concealment, pero ito yun eh. People are good in showing off mga religious acts para maitago ito na maitago yung totoong sarili nila. Iba pa, pray, amen, amen. Lahat po tayo, ganyan. Pero, in reality, may mali, may something na kailangang i-address sa atin. Kaya sabi po ni Pablo, ito po, I love this text. Instruction niya kay Timothy. In 1 Timothy 4:16, sabi po dito, keep a close watch on yourself and on the teaching. Persist in this, for by doing so, you will save both yourself and your hearers. Wow. A faithful apostle to a young pastor in training. Keep a close watch on yourself and on the teaching. Habang naintindihan mo yung tinuturo mo, nakikita mo din ba yung sarili mo doon? Because the moment you neglect keeping a close watch on yourself, the next thing that will happen, wala na po tayo sa ministeryo. Because you cannot take it anymore. There's a good book, si Paul Tripp, Dangerous Calling. Yun po yung ina-address niya. Napabayaan yung personal na buhay ng mga pastor. Parang daw pong ganito. Pero so, parang veteran na yung iba eh. In praying publicly, in preaching the word of God, they sound well, but they can hide themselves in those things. We can hide ourselves in those things. Pero ito po, bagamat doon sa Timothy, nakadirekta po yun sa mga nangunguna sa iglesia, hindi maikakaila ang katotohanan nito sa sino mang nagpapabaya sa kaayusan ng kanilang buhay habang sila ay kilalang Kristiyano niya. Ibig pong sabihin, this addresses even those who claim themselves as Christians. But in reality, they're not really surrendering their lives, their sins before God. May mga tao, ang dami na nila dito. May mga tao na tila sila ay Kristiyano sa umpisa. Oh, this is a sad reality. Ngunit sa huli, ay naisisiwalat ang kanilang hindi isinusukong korupsyon sa kasalanan na nagpapatunay na sila ay hindi tunay na ligtas. There are people who can articulate the gospel well. Oh, I know such people. Pero pagdating sa dulo, hindi nila isinuko yung makasalanan nilang buhay. In the end, they really failed. And that is a proof that they're not really safe. Kaya nga sabi ni Juan sa kanyang sulat, if you say that you are in the light but you live in the darkness, you do not have true fellowship in the light. And if you say you do not have a sin, you make God a liar. But if you confess your sin, sabi po ni Juan, He is faithful and just to forgive you and cleanse you from your sins. We are just a confession away from God. But the question is,
Are you doing it? Are you willing to surrender it to the Lord? Kaya ang katanungan po natin, ang simpleng katanungan natin dito sa lahat, kamusta ang buhay mo kay Jesus? You're saying you are in Christ, you're saying you are a Christian, but are you really living in purity? Are you living in godliness while you are a Christian? A simple question, but really seeks to dig deeper how we really are before God. Sa atin pong pagtatapos, natukoy sa teksto ang mga katangiang taglay ng mga taong kinamumuhian ni Jesus. Yung mga kinaiinisan ni Jesus. Una, they're about externalities and trivialities, verses 37 to 42. They focus about themselves, so self-importance, second, and attention, verse 43, and corruption and concealment, verse 44. Pero bilang tugon po dito, right? Ito po yung marahil aplikasyon din natin. What can we apply in those certain things? So sa una, ito po ang masasabi natin, mas pahalagahan mo ang kaayusan ng iyong puso kaysa sa mga gawain. Don't focus in your external things much. Or yung mga hindi importanteng bagay, mga trivialities. Mas pahalagahan mo ang kaayusan ng iyong puso kaysa sa mga gawain. We cannot sacrifice yung holiness ng ginagawa natin by the neglect of how pure we are before God. Sabi nga ni Piper, addressing such missionaries, you can look for It's a Desiring God. Gumawa siya ng letter sa mga missionaries who are suffering in lust. Sabi niya sa huli, for the sake of your power, don't live in this kind of life. Ito po ang unahin natin, yung ating mga puso. Pangalawa, with regards to self-importance and attention, ang Diyos at ang iyong kapwa ang mas bigyan mo ng pansin kaysa sa iyong sarili. We're not talking about here na, hindi, kahit hindi ako maayos, basta yung iba muna. It's not about that. The point here is yung attention. We should not be a people na parang ginagawa natin yung mga bagay na to para tayo ang mapansin. But if you really love God and love people, ang gusto mong mangyari, ang Diyos ang mapapurihan, ang mga tao ay mapabuti. Sincerity also in what we do. Kaya po, naalala ko po ito, sabi ni Nicholas Zinzendorf, I think he is, kalimutan ko, no? So mga missionary po ito, sabi niya, preach the gospel, die, and be forgotten. In one sense, tama po ito. Kasi yung iba naman po sinasabi, and be remembered. Pero ang punto niya po dito, we are just mere servants who are ought to preach the gospel. At ang bida ay si Jesus. Pag namatay ka, hindi necessarily na ikaw yung makilala. The point here, as you preach the gospel, si Jesus ang makilala. He increase and we decrease. I love this. At pangatlo, in response to corruption and concealment, palagi kang magpalinis sa Diyos. Para sa kabutihan ng iyong sarili, again, keep a close watch on yourself so that you will save yourself and your hearers. Para sa iyong kabutihan, sa kabutihan ng iyong sarili at ng iyong kapwa. So that's why, as much as possible sa atin pong monthly workers meeting, we're not only about what we are doing. Kamusta tayo? Along the way, we may report good things in our ministries, pero hindi natin alam may nangyayari pala sa bawat isa. To be honest, that is really important. While
the ministries are also important. Naway maalala natin patuloy bilang iglesia ang katotohanan na si Jesus ay laban sa gayong mga tao na naghahangad na mapabilang sa mga espiritual sa kanilang mga gawaing pangreliyon, ngunit namumuhay ng walang kabanalan at kalinisan. Jesus is against such hypocrites. Pero sa kabila po nito, si Jesus ay nalulugod sa mga taong namumuhay ng may kabanalan at kalinisan sa lahat ng kanilang ginagawa para sa kabutihan ng kanilang kapwa at kaluwalhatian ng Diyos. In the end, hindi naman tayo dapat ma-disheartened kasi we feel we are really hypocrites. Pero we need to be encouraged also. On the other hand, the Lord is pleased with such people. Na in their service to the Lord, they're living a life of purity and godliness. May we be encouraged na magpatuloy po tayo na tapat tayo sa Diyos in whole aspect. In the ministry and in our life before God. Tayo po'y manalangin. Diyos, salamat po sa iyong salita. Hindi niyo po pinalampas ang mga tao na magpatuloy sa pamumuhay na malayo sa inyo. Truly, O God, what a shame for such people who are doing good things, yet not really glorifying you in the end. Such people will be condemned, O Lord. Your justice will be served. We know such people, O God, who are abusing their positions and harming the churches. We ourselves are aching for such situations, O Lord. We pray that you will revive such people, revive such churches, and save the congregation, O Lord. Not causing them also to be led astray. And we pray, we as a church, that we will be found faithful in our service to you. We will be found faithful that when you are using us well, O Lord, in the ministry, kami din po ay makita na maging maayos sa aming personal na pamumuhay. Sa aming mga bahay, O Diyos, kami rin po ay maging maayos doon. Kahit po sa mga tao na namin nakakasalamuha sa labas. Patawarin niyo po kami, O Diyos, kung kami man po ay namumuhay ng dala-dalawang buhay. Dito po ay isang buhay sa bahay, pagdating sa personal, kami ay ibang tao, O Diyos. Lord, may you renew us, cleanse us, and convict us to no longer live this kind of life, but to live a life that truly glorifies you and exalts you, Lord, that we may be counted among those people who are worthy of the calling of the gospel. We give you praise, we give you thanks. In Jesus' name, amen.